Nito lang isang araw ng malungkot na ibinahagi ni Robin Padilla na sa paglipas ng panahon ay patuloy na lumalala ang sakit at kondisyon ng kanyang inang si Mommy Eva Carreño Padilla. Paglilinaw ni Robin, wala sakit na nakamamatay ang kanilang mahal na ina, kundi paglaho ng kanyang kamulatan at kaisipan na siyang susi para magkaroon ng normal na pamumuhay, ang demensya. Mula noon hanggang ngayon, ang aming ina ay ang aming sandigan. Sa kanyang karamdaman ngayon na demensya, nagiging mabilis ang kanyang panghihina. Katunayan kaming lahat na kanyang pamilya ay nabigla rin dahil sa loob lamang ng 3 taon, ay malayong malayo ang kalagayan niya noong siya ay nag-86 years old birthday party. Napakakulang ng ating kaalaman sa sakit na demensya, pati na rin sa usapin ng alternatibong medisina na gamot dito. Wala pong sakit na nakamamatay ang aming mahal na ina kundi paglaho ng kanyang kamulatan at kaisipan na siyang susi para magkaroon ng normal pamumuhay. Captions ni Robin, kalaki pang larawan ng kanilang ina habang nakahiga ito sa kama. Marami naman ang nagpaabot ng mensahe at pagmamahal kay Robin at sa kanilang buong pamilya para kay Mommy Eva na humaba pa ang buhay at patuloy na makapiling ang mga anak, apo at mga mahal sa buhay. Emosyonal yung susunod nating paksa. Of course, walang anak na hindi ganito ang mararamdaman kapag ina na ang sangkot sa usapin. Bawat bata, di ba, bawat anak, nagdalaga man o nagkaasawa na o nagkapamilya na, talagang dikit pa rin at nakadugtong pa rin po ang pusod sa kanyang ina. Gaya ng nangyayari ngayon kay Mami Eva, natural, napaka-emosyonal ni Senator Robin Padilla at ng kanyang mga kapatid dahil may demensya si Mami Eva, di ba? Napakalungkot, sobra. At saka may nakita mo yung pag-aalaga nila ngayon sa nanay nila na talagang sama-sama sila, nangihinayang sila. Romel, kasi nasaksihan ko yan nung bago-bago pa lang na si Robin talaga ay nagniningning ang pangalan. Si Mami Eva naman kasi anak kasama ng magkakapatid. Si Mami Eva talaga yung naging poste at ilaw ng kanilang tahanan. At nakikita ko kung paano nilang irespeto talaga si Mami Eva. Kaya ngayon na masakit yan para kay Robin at sa kanyang mga kapatid na alam mo yung gusto mong wala nga namang nakamamatay na sakit ang kanyang ina. Pero nagkaroon naman ng demensya, di ba? Super lungkot siya yung hindi ka na natatandaan. Maalala ko tuloy si Dan Clavesillas bago pumanaw si Mama Sel. Sabi niya, Mama, kilala niyo po ba ako? Hindi, ikaw ba si ganito? Magsasabi si Mama na si Mama Sel ng ibang pangalan. Mama, anak niyo po ako, si Dan. Kilala niyo ba ako, Mama? Hindi. Biglang narinig tayo. Sa TV, nagsasalita tayo Sabi niya, Christopher Minute yun. Alam mo, pag naaalala ko yung kinikilabutan ako talaga. Sinasabi ni Dan Clavesillas yan, yung boses natin, kilalang kilala. May demensya si Mama Sela. Eto yung kay Juris, ito emotional din yung kanyang text. Sabi niya, katulad ninyo, Nay, kapag usapin tungkol sa mga nanay, talagang nagiging emosyonal kami at parating may bikig sa lalamunan. Sabi nga ng mga anak sa isang pelikula, kung saan ang kanilang nanay ay may demensya na. Okay lang na hindi niya kami maalala. Ang mahalaga, hindi namin nakakalimutan kung paano kami minahal ng aming nanay. At sinusuklian namin ito sa kanya. Totoo yan, di ba? Ayan malilimutan natin ang mga salita, malilimutan natin ang paminsang-minsang ginagawa. Pero yung itinanim sa puso at isip natin, hindi yan kalimot-limot habang buhay nating matatandaan yan. Nakatanim na yan. Totoo. Diba? Nako, si John, naging emosyonal. Nay, sobra po akong emosyonal. Pagdating na sa usapin ng nanay, basta magulang, walang matapang na anak kapag nanay na ang nagkakasakit. Totoo naman yan, di ba, Romel? Totoo, diba? Super totoo. Di ba tinanong kita, bakit ka ba gumigising sa umaga? Ang sagot mo sa akin, para makita ko na agad ang nanay ko. Nung tanungin ko si Barito sa SNN ito, ikaw, bakit ka gumigising sa umaga? Para makapagkape. Di ba sabi niya? Kasi naman na daw siyang
titingnan na nanay dun sa Diyos bahay. ko. Dahil na mayapa na. Pare-pareho lang kami, di ba? Mm-mm. Ako, bawat umaga ko, yun din ang iniisip ko noon. Pero nung mamayapa na si nanay, gumigising pa rin ako. Pero kulang na. Meron ng kulang. Talagang meron ng Totoo. kulang. Sabi ni Boycie, naalala ko tuloy ang mama ko nung makita ko si Mami Eva at Bibi. Talagang bedridden na rin. Katabi ko si mama nung kinuha siya ni Lord. Ganun ba talaga yun, Nay? Parang may tinatawag siya. Tapos maya-maya, pumikit na siya. Masakit talaga mawalan ng magulang. Love you, Mama. Nasa heaven na rin ang mama ni Boycie Caragay. Totoo yun. Kapag malapit na, tatawagin na yung mga naunang yumao. O nanay, tatay, kapatid, anak. Basta malapit sa puso. Tinatawag. Tapos ang sinasabi ng mga anak naman, lalo sa Ilocanuhan, huwag kang sasama, Nay. Nanay, wag. Haampay. Haantatta, mga ganyan-ganyan. Huwag muna ngayon. Hanpay tatta, ganyan. Kasi nga, di ba pag itinataas yung kamay na ganon, inang, di ba gumaganon, tatang, kuyang, ating, di ba? Wag kang sasama. Tanggihan mo sila. Parang may tumatawag daw kasi. Kaya, nakaka-relate tayo kay Robin Padilla at sa kanya mga kapatid. Sa lahat po ng mga anak na talagang nagdurugo ang puso dahil sa mga magulang na may sakit. Nakaka-relate tayo. Yes. Ay, Nay, iyakan na naman ito. Kulang ang buhay pag wala ng nanay. Sabi ni Dan Clavesillas. Totoo yan. Lalo pa siya kamamatay lang, di ba? Mahaba ang buhay at puno ng pagpapala ang mga taong mapagmahal sa magulang. Yan lang ang utos ng Diyos na may kakambal na pangako. Mabuhay ang mga anak na mapagmahal sa magulang tulad yun ay tulad nating lahat. Totoo yan. Ito lang talaga yung may pangako sa mga anak na mabuti sa magulang. Magiging maganda ang buhay at hahaba. Ang buhay. Ito lamang talaga yung may kakambal na pangako sa 10 utos. Yan, totoo si Eddie Litada dyan. At sabi ni Tita Nene Olanday, sobrang lungkot, nagkaroon ng demensya si Mami Eva at napakasakit sa atin na makita ang ating mahal sa buhay na ganyan ang sitwasyon. Tita Nene, tama po. Sabi ko nga sa'yo, Romel, wala namang anak na matapang pagdating na sa magulang na may sakit. Di ba? Parang may pamilya na lalaki, pero isa siyang sanggol na nakapantalon. Ganon. Ang babae na anak, meron na rin pamilya, pero siya ay nakadamit na sanggol pa rin hanggang ngayon. Ganon. Tayo, masyadong sensitibo. Ayan na naman tayo na relate sa topic. Huwag kong maririnig ang iingatan ka, melangkolya na ako niyan, sabi ni Bradley Guevara. Sobra ring mahal niya ang kanyang ina. Sobra talaga. At sabi ni Shoni, naiiba po talaga kapag nanay na ang pinag-uusapan. Naalala ko rin po ang nanay ko, iba talaga ang nanay na magmahal sa anak. Totoo yan. Isusugal ang lahat. Lulunukin ang lahat. Gagawin ang lahat-lahat. Kahit pa yung mga imposible sa pananaw ng iba, mag-imposible lang. Magkaroon lang ng kaligayahan ang anak. Di ba? Ay, nako. Ang dami pa po dito. Iingatan ka. Ayan na. Iiyak si Bradley. Iiyak si Bradley. Grabe. Ito. Please don't mention my name. I'm crying right now. You made me cry. The two of you. Kaibigan ko nung kolehiyo. Sobra. At eto pa, meron pa dito. Mas maano ka dito, Romel, dito sa text na ito. Nako. Eto. Di ba may kaklase ako, may kaibigan ako na nasa Kemerovo region sa Russia? Alam mo, habang nag-uusap tayo ngayon, nagpunta raw siya sa isang sulok ng kanilang bahay at doon siya umiyak. Ano ba Sabi niya, hindi lang kasi ako malayo sa aking pamilya, naaalala ko rin ang aking ina. Isipin mo, nasa Russia ka na pagkalamig-lamig na lugar na bihirang-bihirang magpakita ang araw. Diba? Doble ang lungkot. Oo, sabi ni Melania, nasa isang sulok daw siya ng bahay nila ngayon. Milyonaryo to ha? May kaya sa buhay. Ay, nako. Hindi kayang bayaran ng kahit magkano talaga.
ang pagmamahal sa magulang.